Dalawang klase ang tao sa lupa. Isang tumatanggap kay Kristo, isang ikinahihiya si Kristo. Ayaw kay Kristo. Dalawang klase, tandaan mo kapatid na Ligario. Isang tumatanggap at saka isang ayaw tumanggap. Isang ikinararangal si Kristo, isang ikinahihiya si Kristo. So, dalawang tao ang nasa lupa na dinatnan ni Kristo. Sabi niya ngayon, hindi ako nagdala ng kapayapaan sa lupa, kundi tabak. Bakit ganon? Para bang walang kapayapaan siyang dala, kundi tabak. Maliwanag naman, para kung iuunawain mo, hindi siya nagdala ng kapayapaan sa lupa. Wala ba siyang dalang kapayapaan? Meron. Basahin natin kung may dala siyang kapayapaan. 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Maliwanag dito, no? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Kanino? Hindi sa sanlibutan. Sa mga lingkod niya, sa mga tagasunod niya. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Iba pala yung kapayapaang panlupa o pang sanlibutan, iba yung kapayapaang para sa lingkod ni Kristo. Ang tunay na kapayapaang mula kay Kristo, nasa kanyang mga lingkod. Pero yung ayaw tumanggap sa kanya, yung nahihiya, ikinahihiya siya, hindi tatanggap yun ng kapayapaan sa kanya. Kasi yung kanyang daladalang kapayapaan para sa kanyang mga lingkod, hindi para sa sanlibutan. Kaya ang mangyayari, yung tatanggap ng kapayapaang bigay ni Kristo, magkakaroon ngayon ng pagkakaiba doon sa ayaw tumanggap ng kapayapaang galing kay Kristo. Ano magiging resulta? Basahin natin ang patuloy sa 35. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun pala naman ang ibig sabihin ni Kristo Hindi siya nagdala ng kapayapaan sa lupa dun sa mga taong ayaw kumilala sa kanya. Kaya, halimbawa, yung anak kumilala kay Kristo, yung ama ayaw namang kumilala, magkakaroon ng pagkakaawa yung ama't anak dahil kay Kristo. Halimbawa, tinanggap ng isang anak si Kristo, yung tatay niya na may lasenggo ayaw tanggapin, may gera silang dalawa ngayon. Halimbawa, yung biyanang babae tumanggap kay Kristo, yun namang manugang na babae ayaw tanggapin si Kristo, doon sa biyenang babae, walang kapayapaan. Pero doon sa tumanggap kay Kristo, may kapayapaan siya. Bakit? Kasi yung kapayapaang dala ni Kristo, hindi para sa sanlibutan na gumagawa ng mali. Na gumagawa ka na ng mali, payapa ka pa, lasenggo ka na, payapa ka pa, ikaw babaero na, payapa pa rin ang puso mo, wala kang alalahanin sa ginagawa mong masama. Sa isang Kristiyano, ang kapayapaan ay ang kapayapaan ng puso at isip na sa paggawa ng kabutihan at pagsunod kay Kristo. Yung ayaw sumunod kay Kristo, ang kanilang gusto, lasingan, droga, maling gawain, mga bisyo, paano kayong magkakasundo nung isang tumanggap kay Kristo? Kaya magkakaaway. At pag dumating ang panahon na halimbawa, yung tatay mo, mas gusto yung kalayawang kaysa kay Kristo, ang sabi ni Kristo, ang umibig sa kanyang ama, higit sa akin, di karapat-dapat sa akin. Doon sa mga tiempo na yon, mararamdaman mo
may kapayapaan ka kay Kristo, pero meron kayong kontra ng tatay mo. Dahil yung tatay mo'y lasenggo. May kapayapaan ang lingkod ni Kristo, pero may kontra yung biyenan mo sa'yo. May kapayapaan ang isang ina na tumanggap kay Kristo, ayun naman kanyang anak na babae ayaw kay Kristo, meron silang kontra. Hindi naman na ibig sabihin nun ay gera. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi lang sila magkakasundo dahil sa dala ni Kristo. Ano ba yung dala ni Kristo? Tabak. Ano ba yung tabak na dala ni Kristo? Basahin natin ang Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. Kung ano yung tabak na yon, 19:11 ng Apokalipsis. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa bibig niya yung berbo ng Diyos na tinatawag na ang berbo ng Diyos, sa bibig niya lumalabas ang isang tabak na matalas. Nakahanda siya para makipaggera. May hukbo siyang pinangungunahan, mga nakasakay sa kabayong puti. So, naglalarawan niya ng digma. Ang kanyang daladala, nasa bibig niya lumalabas tabak. Alin ba yung tabak na yon na lumalabas sa bibig ng berbo? Basahin natin yung 6:17 ng Efeso. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya pala yung tabak lumalabas sa bibig, kasi salita pala ng Diyos yun. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyong isiping nagdala ako sa lupa ng kapayapaan. Ang dala ko, tabak. Alin yun? Yung salita ng Diyos. Dahil dun sa salita ng Diyos na yon, pag tinanggap ng tatay, tinanggihan ng anak, magkakagalit yung mag-ama. Pag yung tabak na yon, nadala ni Kristo, tinanggap ng ina, tinanggihan naman ng anak na babae, magkakagalit silang dalawa. Yun ang kahulugan nun, kapatid na Leo Degario. Sana naunawaan mo. Salamat po. Naunawaan po. Salamat. Salamat sa Panginoon.